Ayon po sa ilang mga crypto insiders ay tila tinaasan daw ni Ripple ang kanyang alok kay Circle ng 4 beses. Yan. Sa mga hindi po nakakaalam is gusto pong bilhin ng Ripple ang Circle. Ayan, at yung unang offer po nila ay nasa $5 billion. At tinaasan daw nila ito at sinasabing umaabot na daw po ang kanilang offer sa $20 billion. Kaya ang malaking tanong dito ay totoo nga ba talaga ito? At kung totoo man ito ay realistic ba ang ganitong halaga? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, sa mga hindi pa po nakakaalam, si Ripple ay isa pong kilalang blockchain company. Ayan, at kilala na rin siya dahil sa kanyang native token na si XRP. Siya po ay nakafocus sa pagpapabilis at pagpapamura ng cross-border payments gamit ang blockchain technology. Kamakailan lamang ay pumasok na rin si Ripple sa stablecoin market sa pamamagitan po ng sarili niyang stablecoin na tinatawag na RLUSD. Samantalang si Circle naman ay ito naman ang kumpanya na nasa likod ng USDC, ang pangalawang pinakamalaking stablecoin sa buong mundo. Kasunod po ni USDT. Si USDC ay may market cap na halos $61.7 billion habang ang RLUSD naman ni Ripple ay nasa $317 million pa lamang. Malaki po ang kanilang agwat kaya hindi nakakapagtaka na gusto ni Ripple na palakasin ang kanyang position sa pamamagitan po ng pag-acquire o pagbili kay Circle. Ayon po sa mga ulat, unang offer ng Ripple kay Circle ay nasa pagitan po ng $4 billion hanggang $5 billion. Pero ayon po sa Bloomberg, tinanggihan daw ito ng Circle dahil mas priority po nila ang mas priority po nila ngayon ang kanilang nalalapit na IPO or Initial Public Offering. Ngayon is ito po yung pinakamalaking tanong na gusto nating malaman ang kasagutan. Totoo ba na tinaasan ng Ripple ang kanilang offer kay Circle sa $20 billion? Ayan. Ngayon is dito po talaga papasok yung pumapasok yung kontrobersiya. Nitong May 2, 2025, biglang kumalat po sa social media, lalo na sa platform na X, na ang Ripple daw ay nagtaas ng kanilang offer kay Circle mula $5 billion papuntang $20 billion. Ibig sabihin, 4 na beses na mas malaki ang kanilang panibagong offer. Yan, ang Cointelegraph, isang kilalang crypto news outlet, ay naglabas pa ng tweet tungkol dito. Pero agad din nila itong binura. At bakit? Dahil wala pa ring opisyal na pahayag mula sa alinman sa dalawang kampo. Yan, si Ripple at saka si Circle. May mga nagsabi rin na tahimik lamang po ang Circle tungkol sa issue dahil kasalukuyan po silang nasa tinatawag na SEC quiet period. Isang legal requirement bago mag-IPO kung saan bawal muna silang magsalita sa publiko tungkol sa mga sensitive topics tulad ng acquisition. Ngayon ay ang sunod na tanong natin dito ay bakit sinasabi ng mga eksperto na hindi daw realistic ang $20 billion na offer. Ayan. Isa po sa mga prominenting nagsalita tungkol sa isyong ito ay si Dom Cook. Siya po ang co-founder ng Web3 education startup ng ECA. Siya ay may dating experience sa mga higanting kumpanya dito sa mundo ng finance, gaya po ng Goldman Sachs at saka Blackstone. Ayon sa kanya ay hindi raw realistic ang $20 billion na alok ni Ripple. Ang sabi niya,
base sa karanasan niya sa mga mergers and acquisitions, ang tamang presyo sa mga ganitong deal ay karaniwang may premium lang na 20% hanggang 30% mula sa tunay na valuation ng kumpanya. Kung ang valuation ni Circle ay nasa $5 billion, ang realistic na offer na may premium ay aabot lamang po sa $6 billion hanggang $6.5 billion. Ibig sabihin ay masyado raw malayo kung tataasan ito ni Ripple ng hanggang $20 billion. Ayan. Ngayon is, hindi ba kasama sa value ni Circle ang $60 billion na hawak nitong stablecoin collateral? Yan, isa pa sa mga maling akala ng ilan ay ang pag-aakalang pag-aari raw ni Circle. At yan ang $60 billion na collateral USDC. Ayan. Pero nilinaw ni Kwok na hindi ganito ang kaso. Ang halagang ito ay pondo ng mga users at nakapark lang sa mga regulated financial institutions. Si Circle ay kumikita lamang mula sa interest ng mga funds na ito. Kaya ang tunay po na batayan ng valuation ni Circle ay hindi ang $60 billion na hawak nila, kundi ang kita mula sa interest ng mga perang ito. Ngayon is ano naman ang sinasabi ng mga insiders sa XRPL tungkol sa issue. Ayan. Ayon po kay Vet na isang validator mula sa unique node list ng XRPL, dapat daw mag-ingat ang mga crypto investors at huwag agad maniwala sa $20 billion na chismis. Walang kumpirmasyon mula kay Ripple o Circle at tsaka puro haka-haka lamang daw ito sa ngayon. Wala pang malinaw at dokumento o pahayag na nagsasabing totoo ang sobrang taas na offer na ito. Kaya bilang mga responsableng investors, kailangan nating bantayan ang mga official na announcement. Ngayon is ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, kung totoo man ang balita na tinaasan ni Ripple ang kanilang offer dito kay Circle, maaari pong magdulot ito ng malawakang epekto sa stablecoin industry. Pwedeng lumakas po si Ripple kung mapasa kamay niya ang Circle at magbago rin ang dynamics ng paggamit ng stablecoin sa mga trading platforms. Pero kung hindi totoo ang balita at nanatiling stand-alone si Circle, mananatili po ang status quo kung saan itong si USDC ang isa sa mga pinaka-trusted na stablecoin sa market. Para po sa mga Pinoy na gumagamit ng stablecoin tulad ng USDC sa pag-trade, pag-hold ng value o pagpapadala ng pera, importante na maging mapanuri at alerto sa mga ganitong balita. Hindi lahat ng makikita natin online ay totoo kaagad. Ang isang chismis na tulad nito ay maaaring mag-cause ng FOMO or takot na mahuli sa opportunity. Pero ang hindi po pagiging maingat ay pwedeng magdala ng malaking pagkatalo. Sa kabuuan, ang masasabi ko po pala rito, yan, bilang panghuli, ang masasabi ko tungkol dito ay para sa akin, importante po ang transparency lalo na sa mga malalaking deal sa loob ng dito sa loob ng mundo ng crypto. Si Ripple ay may ambisyon na lumaban sa stablecoin game at si Circle naman ay isang malaking piraso ng puzzle na ito. Pero kung ang balitang ito ay hindi po confirmed, mas mabuting wag po tayong umasa o gumawa ng investment decisions base lamang po sa haka-haka. Kaya hanggat wala pong official na statement mula mismo kay Ripple o kay Circle, dapat manatili po tayong neutral. Tandaan natin na dito sa mundo ng crypto, ang isang maling galaw base po sa fake news ay pwedeng magdulot ng malaking loss.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.